Isang chat ang natanggap ko sa araw ng kasal ko. Iba na agad ang pakiramdam ko nang tumunog ang beep ng cellphone ko. Galing sa pinsan kong si Liza ang mensahe. Sophie, huwag ka sanang mabibigla. Si Alexander, umalis siya kasama si Alice. Mukhang hindi na matutuloy ang kasal. Wala din namang alam ang lahat ng kakilala nyo at pamilya nyo. Kasi hindi din pala talaga pinaalam ni Alex ang tungkol sa kasal nyo. I'm sorry. Anong nangyayari? Hindi ko alam ang gagawin ko sa pagkabigla. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at namanhid ang aking buong katawan. Paulit-ulit ko iyong binasa at naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Hindi maaari ito. Nagbibiro lang siya, diba? Nag-send si Liza sa akin ng kuha ng pag-alis ni Alex kasama si Alice, my best friend. Anong ibig sabihin nito? Niloloko lang nila ako? Ang boyfriend ko at best friend ko? Kailan pa? Oo, kaunti lang ang nakakaalam ng relasyon namin ni Alexander. Dahil gusto niya pribado, para daw mas tumagal at walang nakikialam. 2 taon din ang relasyon namin bago kami nag-decide na magpakasal. Ito ba ang rason kung bakit niya ako tinatago? Hindi niya rin ako pinapakilala sa pamilya niya. Sabi niya gusto niyang sorpresahin ng parents niya sa mismong kasal namin. Ako namang si Syunga. Pumayag sa plano niya. Ngayon alam ko na. Kaya pala, may Alice pala siya. Niloko nila akong 2. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Mga luha ng galit, sakit at hinagpis. Bakit ganito? Sa pagkakaalala ko'y wala naman akong ginawang masama sa kanila. Naging mabuti akong kaibigan kay Alice at nobya kay Alex. Bakit ganitong isinukli nila sa akin? Tuluyan akong napaiyak. Wala akong pakialam kung ano ang maging itsura ko ng mga oras na to. Parang pinupunit sa sakit ang aking dibdib. Ngayon, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ko? Hindi dapat ako mapahiya ng ganito. Hindi pwedeng dito ako magtapos. Kaya pinahid ko ang mga luha sa aking mga mata at nag-isip. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip ko sa mga oras na yon. Binuksan ko na lang ang pintuan at basta na lamang akong nanghila ng isang lalaki na una kong nakita. Kita kong natigilan siya sa aking ginawa. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa buo kong pagmumukha. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng may halong pagtataka. Kumibot-kibot ang kanyang mapupulang mga labi. Sobrang gwapo niya pero hindi ko na masyadong napansin dahil sa pagmamadali at hindi malamang kadahilanan. Pakasalan mo ko. Walang kagatul-gatul kong sabi. Bahagya pa siyang nagulat at natigilan. Muli niyang tiningnan ang buo kong pagmumukha. Hindi ko alam kung bakit ko yun nasabi. Basta ayaw kong mapahiya mamaya. Natigilan siya ng ilang segundo at nang masigurong seryoso ako, matiim na nakatitig sa akin ang mga magagandang mata nito. He lets out a sigh and nods his head. Yes. Pagkatapos nun, nagpakasal kami. Pero syempre hindi ko pinasa ang mga documents para hindi maging valid ang kasal namin. Pero ang akala ko ay magiging okay na ang lahat. Kaya lang makalipas ang 2 buwan, muli kaming nagkita. At laking gulat ko nang malaman kong siya pala ang bagong boss ko. Oh my God! Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang love story muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Woo! Ngayon ay araw na ng kasal ko. Excited much na talaga ako. Ikakasal na ako sa aking 2-year boyfriend na si Alexander. At ngayon na ang araw na pinakahihintay ko. Ipapakilala niya na ako sa kanyang pamilya. Balak niya lang kasing ipakilala sa pamilya niya ang babaeng sigurado niya na makakatuluyan niya. Di ko tuloy mapigilang hindi kiligin. Alexander is my ideal man. Sobrang swerte ko sa kanya. Maalaga ito at mabait. Sobrang haba rin ng pasensya at understanding. Parang wala nga kaming pinag-aawayan. As in, grabe. Minsan mapapatanong na lang ako kung ano ang nagawa kong mabuti at binigay ng Diyos si Alexander sa akin. Iniintindi niya rin kapag minsan hindi ako makakapag-banding sa kanya dahil gagala kami ni Alice. Si Alice ang very best friend ko mula ng college ako. Sa unang tingin, akala mo mataray, maldita at hindi ko makaka-close. Mukha kasi siyang yung tipo ng taong hindi mo makakasundo. Mapanuri ang mga mata nito at ang mataray na kilay. Pero kapag nakilala mo talaga siya ng lubusan, saka mo siya magugustuhan ng todo dahil mali ang mga unang impressions mo sa kanya.
Napatingin ako sa aking wedding dress na suot pa ng manikin. Sobrang ganda nito at napapangiti ako habang minamasdan ng gown ko para sa kasal. Umusbong ang mainit na emosyon sa aking dibdib at nagiinit ang sulok ng aking mga mata. God, I still can't believe it. Papakasalan ko na ang lalaking pinapangarap ko at mahal na mahal ko today. Hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo ba talaga to? Ikakasal na ako sa lalaking mahal ko? Pinahiran ko ang mga luha na dulot ng tuwa. Buti nga hindi pa ako nag-apply ng eyeshadow. For this day, gusto ko ako ang magme-makeup at mag-aayos ng sarili ko. Yung makeup artist na nahire namin ay mini-makeupan yung bridesmaid na nasa kabilang room. Napabuntong hininga ako at pinagmasdan ng sarili ko sa salamin. In front of me is a lady with a heart-shaped face, big brown eyes and a plumpy rose lips. Kitang-kita ko ang tuwa na nakaukit sa aking mga mata. It was as if I glow. Ang saya at binuksan ko na ang makeup kit ko. Nakaayos na rin ang aking buhok. It was tied into a messy bana style and my hairstylist purposely let some strands of my hair to fall, emphasizing my neck. Napangiti ako ng malawak. Ang ganda ko. Bumaling ang aking tingin sa makeup kit at kinuha ang brush na para sa mga mata. I applied a brown and gray smoky eyeshadow. Na-inspire akong mag-makeup dahil kay Alice. Parati kasi ako nitong nireregaluhan ng makeup nung college pa kami, kahit na hindi ko alam kung paano gumamit. I taught myself by watching makeup tutorials. Kapag makeup kit ang wedding gift niya sa akin, lagot talaga siya. Napatawa na lang ako sa isiping yun. Pagkatapos kong malagyan ng eyeshadow ang isa kong mata, ay napatingin ako sa aking sariling refleksyon. It's perfect. Mas lalong na-emphasize ang kulay kayong manggi kong mata. Napangiti ako at muling kinuha ang brush. Lalagyan ko na sana ng eyeshadow ang kabila kong mata nang biglang tumunog ang cellphone ko. Napatigil ako at tiningnan niyon. It's Liza, a cousin of mine. Bakit niya naman kaya ako padadalhan ng mensahe sa oras na to? May problema ba? Sophie, huwag ka sanang mabibigla. Si Alexander, umalis siya kasama si Alice. Mukhang hindi na matutuloy ang kasal. Wala din namang alam ang lahat ng kakilala niyo at pamilya niyo. Kasi hindi din pala talaga pinaalam ni Alex ang tungkol sa kasal niyo. I'm sorry. Anong nangyayari? Hindi ko alam ang gagawin ko sa pagkabigla. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at namanhid ang aking buong katawan. Paulit-ulit ko iyong binasa at naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Hindi maaari ito. Nagbibiro lang siya, di ba? Nag-send si Liza sa akin ng kuha ng pag-alis ni Alex kasama si Alice, my best friend. Anong ibig sabihin nito? Niloloko lang nila ako? Ang boyfriend ko at best friend ko? Kailan pa? Oo, kaunti lang ang nakakaalam ng relasyon namin ni Alexander. Dahil gusto niya pribado, para daw mas tumagal at walang nakikialam. 2 taon din ang relasyon namin bago kami nag-decide na magpakasal. Ito ba ang rason kung bakit niya ako tinatago? Hindi niya rin ako pinapakilala sa pamilya niya. Sabi niya gusto niyang sorpresahin ng parents niya sa mismong kasal namin. Ako namang si Syunga. Pumayag sa plano niya. Ngayon alam ko na. Kaya pala, may Alice pala siya. Niloko nila akong 2. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Mga luha ng galit, sakit at hinagpis. Bakit ganito? Sa pagkakaalala ko'y wala naman akong ginawang masama sa kanila. Naging mabuti akong kaibigan kay Alice at nobya kay Alex. Bakit ganitong isinukli nila sa akin? Tuluyan akong napaiyak. Wala akong pakialam kung ano ang maging itsura ko ng mga oras na to. Parang pinupunit sa sakit ang aking dibdib. Ngayon, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ko? Hindi dapat ako mapahiya ng ganito. Hindi pwedeng dito ako magtapos. Kaya pinahid ko ang mga luha sa aking mga mata at nag-isip. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip ko sa mga oras na yon. Binuksan ko na lang ang pintuan at basta na lamang akong nanghila ng isang lalaki na una kong nakita. Kita kong natigilan siya sa aking ginawa. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa buo kong pagmumukha. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng may halong pagtataka. Kumibot-kibot ang kanyang mapupulang mga labi. Sobrang gwapo niya pero hindi ko na masyadong napansin dahil sa pagmamadali at hindi malamang kadahilanan. Pakasalan mo ko. Walang kagatul-gatul kong sabi. Bahagya pa siyang nagulat at natigilan. Muli niyang tiningnan ang buo kong pagmumukha. Hindi ko alam kung bakit ko yun nasabi. Basta ayaw kong mapahiya mamaya. Natigilan siya ng ilang segundo at nang masigurong seryoso ako,
Matiim na nakatitig sa akin ang mga magagandang mata nito. He lets out a sigh and nods his head. Yes. Umawang ang aking mga labi sa kanyang isinagot. Seryoso siya? Bakit siya pumayag sa alok ko? Sinuri ko ang kanyang kabuuan. He's wearing a black tuxedo. Kumunot ang aking noo. Best man ka ba ni Alex? Tanong ko sa kanya. Hindi ko talaga gustong mabanggit man lang ang pangalang Alex. Muling umusbong ang galit sa aking puso. Loko siya. May balik sa kanila ni Alice ang ginawa nila sa akin. Kita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Nagbuntong hininga siya. Look, miss, hindi kita kilala at mas lalong hindi ko kilala ang Alex na sinasabi mo. Umattend lang ako ng meeting sa main hall kung yun ang dahilan kung bakit ka nalilito kung bakit ganito ang suot ko. Litanya nito at inayos pa ang tuxedo. Oh, so that's why. Humalukip-kip ako at tiningnan siya. Hindi ka ba natatakot na matrap sa kasalang ito? Pangahamon ko. Tumaas ang kanyang kilay sa narinig. Sigurado namang hindi mo isasubmit ng mga documents, hindi ba? At kung titingnan kita parang tinakbuhan ka nga ng groom mo. Kawawa ka naman. Pumalatak pa ito at napailing-iling. Biglang kumirot ang aking puso sa narinig. Ayaw kong magmukhang ganun. Panigurado, lahat ng tao ay kakaawaan ako. Kaya nga ginawan ko ng paraan upang hindi mangyari ang bagay na yon. Bumaling ang tingin ko sa lalaki at nakita kong sinuri niya ako. Baka may nakita siyang iba na magaling, lalo na pagdating sa kama at doon siya sumama. Nanlaki ang aking mga mata. Ano bang sinasabi nito? Parang sinabi nitong nagalaw na ako ni Alexander. Ew, napaismid ako nang muli siyang maalala. May konting kirot pero mas nangingibabaw ang pagkamuhi. Isa siyang basura. Magsama silang dalawa ni Alice sa impyerno. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta, pakasalan mo lang ako ngayon din. Hindi naman magiging legal ang kasal natin at pagkatapos noon pwede ka nang umalis. Tinalikuran ko na siya at isasara na sana ang pinto nang bigla niya itong hinarangan. Huwag mo kong tatalikuran, babae. Hindi pa ako tapos magsalita. Saan ba ako pupunta? Munti ko nang matampal ang aking noo dahil sa kahinaan. Dumako ang aking tingin sa bouquet ko. It's a bouquet of white roses. Symbol of purity, love and faith. Love and faith. Mapakla akong natawa sa aking inisip. Love and faith. I pluck a rose and cut its stem. Nilagyan ko ng ribbon ng dulong bahagi at lumapit sa lalaki. Habang ginagawa ko yon ay nakatitig lang siya sa pinagagagawa ko. I didn't mind him. Lumapit ako sa kanya nang hindi siya tinitingnan sa mga mata. At idinikit ang rosa sa bandang puso ng tuksido nito. Lumayo ako at pinakatitigan siya. Kunot noo siyang tumingin sa flower at saka bumaling sa akin. And ani pa nito na tila naghihintay sa kung anong susunod na gagawin ko. Muli kong naalala ang sinabi ni Liza kanina. Alexander's friends and family didn't come because Alexander didn't send them invitation letters. Walang kaalam-alam ang pamilya nito na kasal ng anak nila ngayong araw. Walang kaalam-alam ang mga ito na may nasaktan at niloko itong babae. Ang masaklap pa, ako ang babaeng yun. Pumikit ako at isang mahabang buntong hininga ang inilabas ko. Hindi ko hahayaang maapektuhan ako ng ginawa ni Alex sa akin. At least, hindi niya talaga ako iniwan sa tapat ng altar kung saan mas marami ang makakakita. Probably dahil ayaw niyang madamay si Alice. Nakakagigil. Minuksan ko ang aking mga mata tiningnan ng lalaki. Walang emosyon itong nakatitig sa akin na para bang hinihintay ang sasabihin ko. Tumawag ka ng isang kaibigan na pwede mong maging best man. Pagkatapos go to room 023. Aasikasuhin kayo ng stylist. I told him. Napangisi siya at tumango-tango. Tumalikod siya at hahakbang na sana palabas nang bigla siyang huminto. Napakunot ang noo ko. May itatanong pa ba siya? He looked over his shoulders. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa baba. Magkita tayo sa simbahan. Magiging asawa ko. Mahigit ko ang aking hininga sa narinig at tila napako ako sa kinatatayuan. Hanggang sa makalabas na siya at mawala sa aking paningin, hindi pa rin mawala-wala ang rumaragasang emosyon sa aking puso. I hope I made the right decision. Makalipas ang halos 2 buwan. Sophie, may bago raw tayong boss. Sabi ni Van sa akin, isa sa mga kaklose ko na lalaki. Kumunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Wala naman yatang sinabi si Sir Enzo sa akin. Sir Enzo Chavez is my boss, and I'm his secretary. I've been working under him for a year already. Close ko na nga rin pati ang misis nito na si Miss Windy eh. Tumunog ang aking cellphone kaya agad ko itong kinuha. It's a text from Sir Enzo.
telling me to come early tomorrow. Nagkatinginan kami ni Van. He raised his thick eyebrow at me. Ang kanyang tsokolating mga mata ay parang nagsasabing, "Told ya." Napairap na lang ako. Pero bakit naman? At sino naman kaya? I curiously asked. Balak na bang mag-resign ni sir? Grabe, ang bait pa naman ito sa akin lalo na si Miss Windy. Sana naman kasing bait ni Sir Enzo ang bagong boss namin. Sa narinig ko mula kay May, anak daw ni sir. Ewan. Someone said bago tinungga ang baso na may lamang alak. Pinadaan niya ang mga daliri sa buhok niya na hanggang leeg ang haba. Bumaling sa akin ang chinita niyang mga mata. Nga pala, si Alice 2 months na palang buntis. Parang may kung anong paitang namutawi sa aking puso. Alice. Isha and Van knew what happened 2 months ago. Kilala rin ito si Alice at Alexander. At minsan na rin kaming 5 nagkasama. Bumalik sa isipan ko ang sinabi ni Isha. Alice is 2 months pregnant, which only means one thing. Alexander, niloloko niya na ako nung kami pa. Kaya siguro sila tumakas dahil buntis si Alice. Ipinilig ko ang aking ulo at dire-diretsyong tinungga ang laman ng aking baso. Hearing that name brought back a lot of bad memories. Naramdaman ko ang pagtapik ni Van sa aking balikat. Wow, easy! Natatawang wika niya. Si Isha naman ay sinuri ang aking reaksyon. Napahilot siya sa sentido at naiiling. Masakit pa rin ba? May mga pagkakataon talaga na ayaw ko sa mga tanungan nitong si Isha eh. Talagang isasampal nito sa iyo ang katotohanan. Sobrang straightforward ng loka. I made a gesture by putting my index finger and thumb close to each other. Slight, I sighed. Bumuga ko ng hangin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko para sa kanila. Halo-halo eh. Naroon ang galit at sakit. Akala ko wala na akong pakialam. But deep inside me, gusto kong malaman ng rason kung bakit nila ginawa sa akin yun. Mapakla akong napangiti. Hindi ko kasi inakalang magagawa nila sa akin yun. 2 people who were close to my heart. One was my lover and the other one was my best friend. Gusto mong malaman ng rason kasi alam mong hindi mo deserve ang ginawa nila. You deserve an explanation, Sophie. Muling tinapik ni Van ang aking balikat. Binigyan ko siya ng maliit na ngiti at napaisip sa kanyang sinabi. Could be. Hay, anong oras na? Baka bukas papasok tayong 3 na lasing ah. Pabirong ani ni Isha na ikinatawa namin. Ikaw lang Isha, baka magkaka-hangover ka bukas. Kanina ka pa inom ng inom. Natatawang wika ni Van kay Isha. It's true, kanina pa talaga siya umiinom. Mataas kasi ang tolerance niya sa alkohol. Sus, ako? Papasok na may hangover? Ha? Never. Confident pa na sabi ni Isha at muling uminom ng alak. Nagkatinginan kami ni Van at sabay na napailing. Gahad, ang sakit ng ulo ko. Parang hinampas ng 10 ng lalaki. Marahang minasahe ni Isha ang kanyang sentido. Napahalakhak naman ako sa kanyang sinabi. Ayan kasi, inom ng inom kahapon. Confident pa na hindi siya magkakaroon ng hangover, yan tuloy. Sinabihan ka na namin ni Van, loko ka. Sabay kaming pumasok sa elevator. Napahawak siya sa dingding at dumaing. Kainis, hindi na talaga ako iinom pa. Wika niya na ikinatawa ko ng malakas. Rinig ko ring nagpigil ng tawa ang mga taong kasama namin. Ano raw? Hindi na siya iinom? Iinom pa siya. Abnormal talaga tong buang kahit kailan. Marahan kong hinampas ang kanyang balikat. Dahan-dahan lang, baka bigla kang mabuwal dito ah. Wala pa si Van upang saluhin kang abno ka. Sumimangot lang siya at sinandalang kanyang ulo sa dingding ng elevator. Paano naman napasok si Van sa usapan natin, Kurimaw? I shrugged. Hindi siguro nito naalala na nung nahimatay ito sa kalasingan, tas si Van ang sumalo at naghatid sa buang sa kondo nito. Hahais. Ewan ko sa'yo. Dahan-dahanin mo kasi ang pag-inom, giatay ka. Baka bukas wala ka ng atay. Humalakhak lang si Isha sa aking sinabi at tumayo ng maayos nang marating na namin ang floor nito. Ako naman, nasa top floor since I'm the secretary. Kita-kits na lang mamaya. Paalam ni Isha habang nakayuko pa rin at hawak ang sentido. Hindi na lang ako nagsalita nang makitang pasara na ang elevator. At ako na lang mag-isa. Napanguso ako. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang may kamay na humarang sa elevator upang hindi ito tuluyang magsara. Akala ko kung ano na, kainis naman. Atakihin yata ako sa puso nang wala sa oras nito. Tuluyan ang bumukas ang elevator at laking gulat ko nang makita kong sino yun. Kakainis. Kita ko rin ang gulat sa kanyang mga mata pero kaagad na palitan ng emosyong yun. Nang makabawi sa pagkabigla,
He playfully stared at me and smirked. What is he doing here? Hey wife, so my wife works here ha? Tuluyan na siyang pumasok sa elevator. Dahil sa lit ng space, amoy na amoy ko ang kanyang pabango. Muntik na akong mapapikit. Nostalgic. Ito ang pabangong ginamit niya sa araw ng kasal-kasalan namin. Pilit kong huwag ipahalata sa kanya na naaapektuhan ako. I crossed my arms over my chest and matched his gaze. Yup, I do. So what is my husband doing here? Parang naaliw siya sa narinig. Mas lalong lumawak ang kanyang ngisi nang marinig ang sinabi ko. Kaagad nag-react ang aking katawan nang makitang papalapit siya sa akin. What the? Napaatras ako hanggang sa mapasandal sa dingding. Nanlaki ang aking mga mata nang nilagay niya ang magkabilang braso sa aking gilid. He's trapping me. Nahigit ko ang aking hininga at mas lalong nagwala ang aking puso sa kanyang ginawa. No, no, no! Anong trip nitong loko? Napahawak ako sa bakal na nasa aking likod. Napatalon ako nang maramdaman ang lamig nito. Pero kahit gaano pa kalamig dito sa loob ng elevator, namuo pa rin ang pawis sa aking noo. Anong binabalak niyang gawin? You'll know later, my wife, he askily said. Dahil sa lapit ng mukha nito, amoy ko ang kanyang mouthwash na nakapagpapahumaling sa akin. It was as if that scent is tempting me. Why am I thinking this way? I don't even know this man. Hindi na rin ako nag-abalang tingnan ng buong pangalan niya sa papeles namin dahil sobrang occupied ko noon. You're too close. I breathed. Napalunok ako. Hindi ko alam kung naguhurmentado ang puso ko dahil sa kaba o baka dahil sa pagiging uncomfortable ko. Naiilang na ako sa sitwasyon namin. Mas lalo niyang inilapit ang kanyang mukha. Kita ko ang pagtingin niya sa aking mga labi. You only let me kiss on your cheek. Today, I'll finally claim what I meant to claim 2 months ago. Hindi pa ako tuluyang nakahuma ay naramdaman ko na ang kanyang mga labi sa akin na ikinalaki ng aking mga mata. Mas lalong nagwala ang aking puso sa kanyang ginawa. Otomatikong napapikit ang aking mga mata. Yawa, this man is so good. Pumulupot naman ang kanyang mga braso sa aking bewang at mas lalo akong hinapit papalapit sa kanya. Hindi ko na naiintindihan ang nararamdaman ko. Umawang ang aking mga labi at napasabunot sa kanyang buhok. You smell so good, Han. He whispered and kissed my earlobe. Nanayo ang aking balahibo sa batok. Pakiramdam ko ay nakalutang ako sa alapaap dahil sa sarap. I want you. I managed to say. He took my lips again. Aksidenteng nakagat ko ang pang-ibabang labi niya. He chuckled and kissed me again. May nalasahan pa akong konting dugo pero hindi ko na ininda yun. Goodness, ganito pala ang feeling. Nanlaki ang aking mga mata nang muntik na akong mapaluho dahil sa panginginig ng aking mga tuhod. Why did he stop? Inis ko siyang binalingan. Kita kong pinundot niya ang isang button at nagpatuloy sa pag-andarang elevator. Hindi ko na malayang pinatigil niya pala. Kaya pala. Muntik ko nang makalimutan na nasa elevator pala kami. But again, why did he stop? Later, Han. Malilate na tayo. Natatawang ani niya habang inaayos ang buhok. Pagkatapos ay malamig ako nitong tinitigan sa refleksyon ng elevator. Sinuri niya ang aking kabuuan na ikinailang ko. Fix yourself. I don't want people to think of anything about us. I don't want them to think that their new boss is doing something to his employee. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang lumabas. Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang sinabi. Parang may kung anong sakit ang gumuhit sa aking puso. Natuod ako sa aking kinatatayuan at parang kinurot ang puso ko sa sakit. A mere employee? Wow! Tawag siya ng tawag ng wife sa akin kanina tas ngayon, mere employee? Well,